Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras ngunya na mga tugang 15 minutos. Makalis na po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa inyo kabos. Aldaw po tabi kitang unyan aldaw kitang unyan mga tugang Miyerkules na pala na no. Pizza 8 na po bulan Oktubre man pala yan pinag-iiling tang pizza 8. Pizza 10 na po mga tugang bulan September 2025. Kaya parang niya to dyan sa engineering department, iyaon dyan mga tugang si Sir Stephen Pabis, mga tugang, ako po si Junel Cuba, marahay na aga. Bako pong pizza 10, pizza 4, advance man kita, gigibunta na tulos ni kabangaan na bulan ha. Pizza 4 pa lang po, bulan September 2025. Mga tugang, yaong kaburagan tabay sa programang Papitik-Pitik lang. Siyempre, iribarang kita digdi po sa laog na programa. Paabutan tanin good morning. Enterong Pilipinas marahay na aga sa yung mga parantabay sa enterong Kabikulan. Asin bada, marahay na aga po sa paborito kong probinsya sa Bicol Region, ang probinsya kan Camarines Sur. Iyo ang pinakamagayon sa enterong Bicolandia, pangtulo sa pinakamayaman na probinsya sa enterong Pilipinas, sa liderato ka na mga Villapuerte, mga tugang, iyan sa paagian mga tugang digdi po mga tugang sa paagi po yan kada liderato kada mga Villapuerte sa panginginot ni Congressman Luigi Villapuerte, Congressman Migs, and siyempre Governor El Rey Villafuerte. Duman sa mga kababayan ta po, pwede ka mo magapaabot ni na minsahi. Pwede ka mo magapaabot ni na minsahi mga tugang. Iyan asin siyempre greetings reparo asin iba pa. Alagad antes kan sa tuya po mga tugang na antes po mga tugang kan sa tuya mismo na pagtratar ka na mga issues uya tulos mga tugang an sa tuyang deliberate ngunya na pagkaaga. Mula sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang iyong puso, ni matakot man. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang. So, yan ang sa tuyang deliberate ngunya na pagkaaldaw. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, aldaw ngunyan ka na Miyerkules, asin medyo maray-maray ang kamugtakan ka na panahon na ngunyan. Ano po, duman sa mga kababayan ta, maray-maray na kamugtakan ka na panahon, pero may breaking news kita. Ma'am Daryl, may breaking news kita. Sir Ayi asin manda ki Sir Tivin uyan breaking news. Sabi ken sa kuyang pamangkin pinutulan na ako ngunya nin kuryente. Breaking news po yan. Ano po, makamurumundo ay iniyo po totoo ini breaking news. Ang sabi ka na sa kuyang pamangkin anapod sa kuya
tama yung tao sa arong, Kuya, pinutulan na po kamunin kuryente, ngunyan pa lang po. Breaking news yan. Breaking news, partner. Ay, pambihirang buhay ni. Ako, ang problema, ingis-ingisit na sana. Ang bihira. Yaw pa dyan si Manager Bibot. Manager Bibot, saluhan ako na. Yan breaking news. Pag di masolusyonan ni Junil at yan, di kuya na, karakandila na muna. Ay nako, buhay talaga. Sige, pero padagos-dagos kita mga tugang sa satuyang mga impormasyon. And uya pa po saro pang breaking news. Pagkatapos kitong breaking news sa kuya, mga tugang, na pinagaputulan na ako na kuryente ngunyan na aldaw. Ngunyan pa lang, uya pa sarong breaking news mga tugang. Ano po? Duman sa mga paraan tabay ta, na nagdadangog digdi po sa laog ka na programa. Uya pa, sa inato, uya pa sarong pang breaking news. Nabilog na po bilang sarong tropical depression. Bagyo na. Ini yung LPE. Si Kiko, binabantayan na low pressure area sa northeast kana extreme northern Luzon. Ini po nabilog na bilang saro pong bagyo. Saro na pong tropical depression. Sa parte ka na norte sa kasirangan na porsyon ka na Luzon na mga tugang. Siya si Kiko. Kinumpirma riyan ngunyan kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA na ang binabantayan na low pressure area and iyo pong LPA sa sirangan na parte ka na extreme northern Luzon. Iniyo po kuminusog asin naging tropical depression na. Ang pangaran ka ni Kiko na i-record po ini kasubago lang na alas 8 ni na pagkaaga ngunya na aldaw ka na Miyerkules sa mga tugang. So pinaglalauman na magpapaluwas po ni na tropical cyclone bulletins and ahinsya o ang pag-asa at yan pong alas 11 nin pagkaaga tanganing magtaunin updates sa iro po ka na kusog ka na bagyo. Ang LPE enot na namataan sa distansyang 1,100 kilometers sa sirangan kan norting sirangan kan Ikbayan o Ikbayat duman po sa parte kan na Batanes. Maski nga ni mayo pa ni na pinagababandira na tropical cyclone na wind signal, nagpatadid na po ang pag-asa sa posibleng pagbagunas kan uran asin makusog na duros sa nagkapirang parte kan northern Luzon. Apwera kayan mga tugang, padagos pa po na nakaka-afektar sa intirong parte ka na nasyon o Luzon. Iniyo pong habagat, ining pinagapod na southwest monsoon. Iyan nakaka-afektar po sa maiwas na parte ka na Luzon asin na Visayas area. Pag sinabing Luzon, kabali po mga tugang ang Bicol Region, kabali ang Camarines Sur, Naga City. Kaya pinaglalauman na ang pag-uran mga tugang mamamatian sa mga lugar kung saan sakop kaniyo pong pinagsasabing habagat asin bagyong si Kiko. So iyan po ang update pa mga tugang duman sa tuyang mga kababayan nako. Iyon ang masakit ralaugan na pati ngunyan kan mga bagyo mga tugang and permi na pong namamatian niya to ang
daing utaot na pagbagunas ka na uran. Pero permi na po baga kayong nag-uuran. Panahon na kaya kita ka natag-uran na mga tugang. Kaya duman po sa mga kababayan ta, para po naman sa mga kababayan ta, magtaga ingat-ingat po. Dubling ingat pakarayon ana mga bubong nanganing dai po mga tugang digdi nababasa urog na itong mga may mga turo na ana sa indang mga bubong pakarayon na po yan mga tugang kung pwede kaaganan na yan kung mga pulot tangani pong pasiguro day maglaog ang tubig sa satuya nga mga arong ansaro pa magpreparar na taan na pagralaugan po maluyaman o makusog na bagyo iyan po luway-luway na nga namamatian ngunya na bulan asin na masurunod pa nga mga bulan. So ang pinakalitis mga tugang ngunya iyo po na kasubagong alas 8 mga tugang naigdeklara na bilang sarong tropical depression o bagyo si Kiko itong LPA. So magkakaigwanin na pagbagunas ka na uran mga tugang mamamatian yan sa interong parte kan na Luzon. Otron ko, pag sinabing intirong parte kan Luzon, yaon dyan na mga tugang kabalian Bicol Region, mga probinsya kan Bicol Region, asin siyempre, tayaon sa Bicol, yaon sa Luzon, and Camarines Sur, kabali sa makakamati po ni pagbagunas na kan Uran an probinsya kan Camarines Sur asin an siyudad kan Naga. So iyo po yan. So breaking news yan na mga tugang. And saro pa, igwa pa kita ni na breaking news mga tugang. Sunod-sunod ang mga breaking news ko niya. Inot na po nindo ining naantabayanan sa partibismo kanda sa partibismo mga tugang kanda BBS FM alaga da mayo pa iyan day panindo na dadangog sa ibang mga istasyones ni na radyo. Pero po digdi sa BBS nadadangog na po nindo. Mag-tune in ka mo sa ibang mga istasyones ka na radyo, mayo pa po yan. Pero mga tugang digdi po sa BBS nadadangog na nindo. Uya pa ang sarong breaking news, pinaka-presko po na impormasyon na mga tugang. Sungon yan. Ano po yan? An immigration mga tugang nagapayag kan lookout para po sa mga iniimbestigara ng mga tao sa likod kan flood control project. Sinugo na po yan. Ngunya na aga, ngunya na aldaw. Ano po? Sinugo po mga tugang ni Secretary Dizon. So nagpaluwas ni na request, nag-request po sa immigration mga tugang kan lookout para po sa mga pinag-iimbestigaran ng mga tao, mga persona sa likod po kan flood control project asin ipinagsugo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaibanan dyan mga tugang, iniyo pong nanginginot si R.D. Henry Alcantara asin an agum o mag-agum na diskaya mga tugang. Sindaan mga nanginginot sa listahan na dapat digdi po bantayan bantayan kan immigration sa request po mga tugang ni Secretary Dizon. So breaking news yan may mga pangaran kitang nakuha mga tugang kung sa irisayan pero ang request digdi sara diton kaya niyong surat ngunyan lang po niya ngunyan lang po ning pinagapaluwas mga tugang ni Secretary Dizon. So ang sabi digdi Republic of the Philippines Department of Public Works and Highways Office of the Secretary DPWH Central Office Bonifacio Drive sara diton kaya Port Area, Manila. So yaong digdi mga tugang Jesus Crispin Remulla, Secretary, Department of Justice, Padre Daura Street, Ermita, Manila, 1000. Subject, urgent request for
issuance of immigration lookout bulletin order. Breaking news ni mga tugang nga, maayo pa kaniduman sa party kanda ibang mga istasyon day panindu ini madadangog, pero digdi po sa BBS FM enot na po nindong naaantabayanan, nadadangog. So, their Secretary Rimulya, sabi po digdi, in compliance to the directive of the President, the Department of Public Works and Highways and DPWH, masakit pag sara diton partner. 6, the assistance of the Department of Justice, DOJ, and requests the issuance of an immigration lookout bulletin order, ILBO, against the identified DPWH official and the private personalities allegedly involved in Goose Flood Control Project Annex A. An investigation is being conducted on several DPWH official and key officer of construction companies allegedly involved in Goose project and or substandard construction of flood control project. The timely issuance of an ILBO is of almost necessity to enable the current investigation to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. In addition to the issuance of the ILBO, may we further request that the Bureau of Immigration be instructed to immediately inform the DPWH and other law enforcement agencies of any information regarding the impending travel of these individuals. Should there be any clarification on the foregoing, Attorney and Charlene G. Lapus, Undersecretary for Legal Service, may be reacts through mobile number 0917-326-6742 and or Attorney Hill Tumaliwan Ali, Director for Legal Service at 0917-320-4283. Thank you very much. Very truly yours, Bibincio B. Dison, Secretary. And Joel Anthony M. Biado, Commissioner, Bureau of Immigration. So iyan na mga tugang. Ano po? Pinapamonitor na hindi po nga nasambit na mga persona na dahi makaluwas digdi po sa nasyon kan Pilipinas. Annex A, si Isay partner and mga pinangaranan na dapat digdi na dai mawara digdi po pinapamonitor dai makahali sa Pilipinas. Si Irisayan na mga tugang. Inot po ininduyan na antabayana da digdi po sa BBS FM Naga, mayo pa po kani sa ibang mga istasyonis nin radyo. Dai pa po ini na ipapaluwas. Dai pa ini nababareta sa ibang mga istasyonis nin radyo o maging sa telebisyon na mga tugang, pero yao na po nadadangog nindo sa BBS FM Naga. Uya, ang mga pangaran na dapat i-monitor, dahil dapat makaluwas, makahali digdi po sa Pilipinas, mga tugang, si Isayan. Uya, nanginginot, OIC, Assistant Regional Director Henry C. Alcantara. Si Alcantara, mga tugang, itong
district engineer partner na naglalaog sa kasino na day nag-imbestigar, nagpirma kadtong mga proyekto inako na tapos na si mga project alagad mayong ginibong investigasyon. So iyan si Alcantara mga tugang. Anda sunod jad si OIC District Engineer Brace Erickson D. Hernandez. Sunod mga tugang si OIC Assistant District Engineer JP D. Mendoza. And pangsunod pa Engineer Ernesto C. Galang, Planning and Design Section. Engineer John Michael A. Ramos, Construction Section. Engineer Norberto L. Santos, Quality Assurance and Hydrology Section. Engineer, saro-saroon ta, luway-luwayon ta. Tasaraditon po kaya, masakit and saraditon ng litra. Nagagamit na nga ni kita nin larga vista tanganing mapangaranan ta, mabasa ta. Sunod pa po, Engineer Jaime R. Hernandez, Maintenance Section. Pluralin Y. Simbulan, Administrative Section. Juanito C. Mendoza, Finance Section. Engineer Benedict G. Matawaran, Procurement Unit. Mr. Alex H. Abilido, President, Legacy Construction Corporation. Miss Sara C. Diskaya and Pacifico F. Diskaya, mag-agum ini, President and Amo, respectively, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Si Diskaya, iyon ni mga tugang itong may kadsadiri nin kadakul-dakul na mga mamahalo na mga bihikulo, mga luxury car. So iyan na mga tugang, si Biskaya yan. Dapat i-monitor yan. Kaagadan ni Secretary Dizon sa party mismo kana Bureau of Immigration na i-monitor ang mga taong iyan asin day tugutan na makaluwas digdi po mga tugang sa party mismo. Kanda sa party mismo mga tugang kanda Nasyon kan Pilipinas. Saro pa, Miss Maruma Angeline D. Rimando, Owner, Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan B. Giranti, Owner, Proprietor, QM Builders. Mr. Ernie Baggao, Owner, Proprietor, AGB Construction Corporation. Mr. Yumer Villanueva, President, Top Nuts Catalyst Builders Incorporated. Mr. Lawrence R. Lubiano, iyon ni si nagtao ni pira kwarta, si Mr. Lawrence R. Lubiano, ini kontratista na nagtaonin pira ka kapital kichis Escudero nin 30 milyones pesos durante kan karampanyahan, durante kan eleksyon. Ngunyan lang na natatapos ang eleksyon, nagtao ini nin 30 milyon pesos mga tugang kichis Escudero kan panahon kan kampanya. Iniyo pong si Mr. Lawrence R. Lubiano, President, Centerways Construction and Development Incorporated. Saro pa po si Miss Aderma Angeli D. Alcazar, President, CEO, Sunways Incorporated. Saro pa po si Mr. Edgar Is Acosta, President,
Haitun Construction and Development Corporation. And saro pa si Mr. Wilfredo M. Natividad, owner, General Manager, 888 Construction and Supply Incorporated. Mr. Romeo C. Miranda, President, Amo, Royal Crown, Monarchs Construction and Supply Corporation. Mr. Mark Alan B. Aribalo, General Manager, Wawaw Builders. Iyon si sinasabi kasubago ni Cabin G. Rivera na taga dyan po sa party mismo kana Magaraw. Ang sabi, ako day man ko nag-aaram, ang sabi mga tugang, mapaapo dainin in press conference, baka yitbo gusto mo mag-attender. Sa Sabado mapaapo dainin na press conference si Mr. Alan B. Aribalo, General Manager kan Wawaw Builders. May mga taga-media na nag-arrange na kan na nasambit na pong press conference na gigibuhon ni Mr. Alan B. Aribalo, General Manager kan Wawaw Builders. Dahil ko po aram kung sain ini mapaapod din press conference kung sanaga o duban sa sindang arong kung narong kani, tasabi ni Cabin G, narong da kani yaon dyan sa parte mismo kan Magaraw. Iyo pati ini itong pig serning maray, pig serni ni si Mr. Alan B. Aribalo, pig serni ini mga tugang ni Isay, ni Senador Jinggoy Estrada Kasudma, and pigapot mapadapit po sa mga kontrata na nako akani iniyo po garo da makabari nin Ugbus Kamuti, partner. Dahil makabari nin Ugbus Kamuti, pero nakakabari nin kontrata, mga tugang. Si Mr. Alan B. Aribalo, General Manager kan Wawaw Builders. Baka nag-iimbitar dahil ko lang aram kung may naimbitaran na digdi sa BBS. Maray man yan kung may naimbitaran na digdi sa BBS. Ang aning maka-attender, maaraman. Sana itong gustong maaraman kan na tao, mga tugang, mailuwas na katotohanan asin impormasyon. Sisay, ma-attender, isayin na imbitaran digdi. Sa party mismo kan na BBS. Taigwa na po ni miyembros kan na media na mga imbitado na. Ako dahil man po imbitado and maray man ko nang mag-attender kan arog kan tamahiling taman kun kumusta man ang kamugtakan kan mga mayayaman. Kita kaya daw kun akuon man pati ako. Kita baga tios an makakaibanan mo mga bilyonaryo an mapaapod mga tugang nin press conference mayaman ako undaon mga tamanyuta mga iro-iro ta na gubing ta ta baka makasupug kaya day kita imbitado so maray man ko ta na mag-attender kan mga arog kani na press conference. Ako pati ugmaw na ko kada ako lakong yapot ako na ako maimbitaran kundi garo mayong plano mayong plano mag-imbitar sa tuya mga tugang ta sa tamanyo ta lang garo masakit ngayon yung ngayon na mapapalain-lain lang digdi na arog kaya na kasulutan naputulan pa ngayon yan na yung pagkaaga ng kuryente. So si Mark Alan Aribalo yan, General Manager kan Wawaw Builders, mga tugang. Ansaro pa si Marjorie O. Samidan, Authorized Managing Officer, MG Samidan Construction, mga tugang. Si Mr. Luisito R. Tigi, President kan LR Tigi Builders Incorporated, and si Mr. Ryan Willie D. Oy, Proprietor Road Aids Trading and Development Services. Pero iniyo,
Saro 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 na mga persona kabali sa pinag-iimbestigaran sa flood control project, pinapa-monitor po, pinapabantayan sa parte na Bureau of Immigration na dapat ang mga ini habang nagkakaigwanin investigasyon dai pwede na makaluwas po sa satuyang nasyon. So preskong mga bareta yan mga tugang na antabayanan nindo, digdi po, inot na po yan digdi po sa BBS FM. Sabi ko nga ni Kian, mayo pa sa ibang mga istasyon kayan, mayo ka pa madadangog. Digdi po sa parte mismo ka na syudad ka na Naga, pero nadangog na po nindo mga tugang, digdi po sa BBS. Ngunyan pa lang yan, ngunyan pa lang yan na alas 10 nin pagkaaga, mga tugang, pigpaluwasan mga pangaran, kanda mga nasambit na mga persona sa request kan Secretary kan DPWH Secretary Dizon na dapat ini yung mga tawong ini mabantayan kan Bureau of Immigration tanganing dai makaluwas sa parte mismo kan Pilipinas, dai makatravel sa ibang nasyon, dai ko man sinasabing madurulag, basta dai makaluwas sa Pilipinas, mga tugang, dai so ngunyan ang pag-shopping ninda duman sa Hong Kong, kung sain, shopping, dai nago na iyan. So dai nago na iyan na mga tugang abang nagpapadagos ang ginigibong investigasyon. Mapadapit digdi po sa nasambit na kaso mga tugang. So iyan ang mga breaking news ngunyan. Inot na po nindong na antabayanan digdi po sa laog kan na programa mga tugang. Breaking news pagiraray na mga tugang. Ini breaking news pagiraray para sa parte mismo. Bidding para sa mga DPWH project. Push na mo na. Push na mo na partner. Sabi ni Secretary Dizon, pundo na go na. Pag sinabing post mga tugang, kung nagtutugtog ka baga, kung nagpapatugtog ka nin sarong sunata, sarong kanta, pag abo mong madangog, o kung daiman, gusto mong digdi, tsanta ka nang dadangugon, ta mapasiar nga ako, ipupus mo go na. Pagbalik mo, saka mo papatugtugon giraray. So, pus na go na. Pinapapundo ang bidding para po sa mga DPWH project ni Secretary Dizon. So kabus yan. Pagdigdi po sa parte kanda sa tuwing lugar, may mga patrabaho. Kaya, halimbawa digdi sa laog kanda Naga, o sa ibang mga banwaan, halimbawa man lang ko man sinasabing sa Naga na mismo, halimbawa man lang, o halimbawa baga sa Naga, igwang ipapabid na proyekto ang DPWH taigwan nin proyekto na i-implementar digdi patrabaho na konsiger na kua kana administrasyon ngunyan. So magkakaigwan nin bidding, nagkaigwan na kadtong pinagapod na notice to bid. So dai nago na yan gabos nationwide iyan na mga tugang bidding para po sa DPWH project, post na mo na, sabi po ni Secretary Dizon. So pinapapundo mo na ni Secretary DPWH Secretary Vince Dizon ang gabos na bidding para po sa mga locally funded DPWH project, kabali na digdi ang mga flood control project mga tugang. Mga flood control projects, kabali dyan. Kabali na itong mga locally funded na mga proyekto. Parte ini kanahin siya para po ma-review asin na malinig ang mga proyekto. So sinasabi para dai po masayang an pundo kan mga namamanwaan. So mayo ngunyan nin income ana mga kontratista, mayo man na mga tugang
mayo nin na mga proyekto ngunyan, si dating mga proyekto kadto mga patinampo na pinupunan na diretso na iyan, tayo na ibid na iyan. Pero itong ibibid ngunyan na mga tugang, pinapapundo na go na yan. Pero itong mga existing na mga patrabaho, halimbawa may pinapatinampo dyan sa Indo, tatapos naman si bidding, na i-release na dyan si pundo, continuous na ang patrabaho kayan. Mayo na yan inulang, dire-diretso, tanganing matapos. Proyekto. O halimbawa ngayon may pinapagibo dyan sa Indong tulay. Dire-diretso na iyan. Kung nagkakaigwanan ng implementasyon kan patrabaho, ipapadagos na iyan. Ang pinapapundo lang itong bago na i-implementar na mga proyekto na daipa nabibiding, ibibiding pa sana. I-review yan. So, untok na guna. Siguro ang pag-review ka ni partner, ang re-review ka ni pastor, itong mga kontratista. Itong mga kontratista. Kaya baga, tama itong pirming sinasabi ni Manager Bibot, ni Chairman Bibot, tama to, na ang sarong kontratista, dapat saro lang ang project mo. Saro lang, pagkatapos kan saro, saka ka pwedeng magbidding. Magkuha na naman na project. Sagod nang day mo natatapos ang project mo, day kago na magbid. Itong kapital mo, ginagamit mo na para sa project mga tugang. Mabid ka. Mayo ka maning kwarta, mayo ka maning na kapital na ta, ginagamit mo na duman sa sarong proyekto, day patapos. Paano man yan? Diyan nagkakaigwa ni Rimalaso. Kaya dapat sa sarong kontratista, kung nakakuha ka ni nanggana ka sa bidding, nagpapatrabaho ka, sagkod na kuta na daipatapos ang trabaho, dyan po, sige-sige lang ang patrabaho, dai ka nagu na mag-bid, tamayo ka man nagagamito nin na imo, maayo ka nin gagamito na kwarta, pirak, sintimos, para sa panibagong proyekto, tadai mo pangani natatapos an inot na proyekto na sa imong pinapatrabaho. Pero ngunyan, kadakol nin mga kontratista, saro sana an may sa diri, pero kadakol na construction firm. Kabali na dyan na mga tugang si Diskaya, na may siyam na construction firm. Saro sa ng tao, pero may siyam na construction firm, mga tugang. So, iyan. So bidding bidding post na guna, mga tugang, sabi ni Dison, saro pa yan na breaking news. Tama man talaga ini, na dapat i-review. Ito mga kontratista, kadakol ning kinakaputan na proyekto, kadakol pa trabaho, kaya dain na naasikaso, dain na namumonitor ni na tultul, yaon na naman, day patapos si sarong proyekto, yaon na naman duman mapuon sa sarupang proyekto, taginana niya na naman. Iyan, dalaga na dapat saro sa nang proyekto, saro sa nang kontratista. Kung ang kontrata mo, good for 1 year mo yan tatapuson, basado duman sa partibismo ka na kontrata, sa laog nin 1 year yan matatapos, di pa katapos yan, sa otro taon ka magkontrata, tapuson mo na guna. Ngunya na taon, dai ka na guna magkontrata, mga tugang. So iyan anda dapat na kinakaipuhan. Iyan anda dapat na kinakaipuhan na mga tugang. Kana sa tuya pong mga mga tugang na gobyerno. Lalong-lalo na ini napapanahon ini yung pag-review ni napapanahon ini mga tugang pag-review ini ni congressman na pati sa ni secretary Secretary Dison. So iyan saro na maray na lakdang yan. Kanda bagong sekretaryo kanda DPWH. Sana magdagos-dagos na narong kanita nga ning dain na sasayang mga tugang, dain na sasayang na pirak ka na mga namamanwaan
ng mga Pilipino. Ano? Duman po sa mga kababayan ta mga tugang. Dapat ang kada sitimus na digdi po pinagabubutasan ka na sa tuyang mga kababayan maibugtak ka sa tama. Maibugtak sa tama ang kada sentimus na pinagabubutasan. Ta sayang baga buwis bagayan ka na tao bako man yan na pirakan mga kontratista, bako man yan pirakan DPWH, kundi yan pirakan mga namamanwaan na mga Pilipino. Ano? So iyan na mga tugang. So ansaro pa na breaking news ngunyan, saro pa na breaking news mga tugang, si President Ferdinand Marcos Jr. Nangapudan sa mga lokal na gobyerno, sa mga local government official, mga LGUs na magserbing konsensya sa mga sala asin questionable mga proyekto. Nangapudan ngunyan si President Bongbong Marcos sa mga bagong mga mapili na mga opisyal kana League of Provinces in the Philippines mga tugang na digdi pagserbihan ang publiko sa bilog nindang pagpangangaipo asin na matapat na pagserbi ang kinakaipuhan. Ngunyan kaya mga tugang tiripon ang mga gobernador, tiripon na ang mga opisyal, iniyo pong mga opisyal mga tugang, mga LGUs na nagkateripon-tipon duman po sa parte na Metro Manila, lalong-lalo na iniyo pong pinag-aapod na mga opisyal sa League of Provinces in the Philippines na kung saan iniyo po may social gathering duman po sa parte na Metro Manila kampang si President Marcos ngunya na aldaw. So uya anda pangapuda ni President Bongbong Marcos. Ini ginigibo pa lang ini duman po mga tugang nagpapadagos ang meeting tiripon kan League of Provinces in the Philippines duman po sa Manila. Nagpapadagos and mayo pa sabi ko nga ni mayo pa ni ibang istasyon pero iguana po ang BBS. Uya mga tugang ang pangyayari asin pangapudan ni President Bongbong Marcos duman po. Alam ko na makasama ko kayong lahat, mga ina at ang mga ama ng mga lalawigan dito sa Pilipinas. Sa mga bagong opisyal ng League of Provinces, isang malugod na pagbati at panalangin na kayo ay magtagumpay sa inyong tungkulin. Tulad ninyo, naging gobernador din ako. Mahigit 1 dekada ko pong pinaglingkuran ang probinsya ng Ilocos Norte. Napag-aralan ko ang bawat sulok ng lokal na pamahalaan. Sa panahon ng tagtuyot, natutunan ko kung ano ang irigasyon ang kailangan na ayusin. Sa panahon ng unos, natutunan ko rin kung anong sektor ang uunahin. Hindi makakailang kayo rin ang mas nakakaalam sa tuwing may pagsubok na hinaharap ang inyong mga mamamayan, sapagkat kayo ang una nilang tinatakbuhan. Simula nang maitatag ng LPP noong 1997, nagkaroon ng lahat ng mga lalawigan sa bansa ng iisang tinig para sa iisang adhikain, ang kaunlaran ng bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo. At sa mga nakalipas na dekada, naging simbolo kayo ng pagkakaisa, pagtutulungan at pag-asa para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan natin. Noong nakarang taon lamang, ipinakita ninyo ang lakas ng inyong panindigan sa pamamagitan ng Manifesto of Support. Pinili ninyo na isulong ang matapat na serbisyong publiko sa halip na pagkawatak-watak na hindi nakakatulong naman sa ating mga mamamayan. Nakikiisa rin kayo sa pamahalaan upang maisulong ang ating mga hakbang sa digitalization. Mula noon, bumilis na ang proseso, nabawasan ang fixer, at higit sa lahat, napalapit ang ating serbisyo sa ating taong bayan. Sa larangan ng agrikultura,
Itinaguyod na natin ang abot-kayang bigas. Sa tulong, nagawa lang natin ito. Sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Natitiyak natin ang mga benepisyo at subsidiya ay napupunta sa tunay na mga nangangailangan. Pero hindi po tayo dapat tumigil sa pagsulong. May mga isyong kailangan pang harapin na hindi pwedeng talikuran. Lalong-lalo na ang mga bagong opisyal ng LPP. Ngayon, higit kailanman, kailangan ng bansang Pilipinas ang inyong pamumuno upang wakasan ang mga maling nakagisnan. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang, sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag sa mga nakakukubli na kadliliman. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Kaya dahil ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa pansariling interes. Umaasa rin ako na ang LPP ang siyang magbibigay daan upang higit pang bumilis at humusay ang serbisyo publiko. Gamitin natin ang mga bagong teknolohiya, yung AI, data analytics, iba pa, para paghusayin natin ang ating frontline services. Nais ko rin banggitin na ipinapatupad na po natin ang ating zero balance billing. 78 DOH hospital na ang kasama. Sa ilalim ng programang ito, walang babayaran ng mga kababayan natin na nakakonfine sa basic o ward accommodation. Ang aking samo ay maging laganap din ito sa mga ospital sa ilalim ng lokal na pamahalaan, kung saan hindi kailangan maglabas ng pera ang mga naghihirap nating may sakit. Mga kapwang likod bayan, naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya. Sa paraang ito, may tatag natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad. May seguridad sa kinabukasan at may tiwala sa pamahalaan. Muli, binabati ko ang ating mga opisyal ng LPP. Yan ang mga tugang, So, tiripon ko niyan ang mga gobernador. Duman po sa party na Manila, kaibanan si President Bongbong Marcos. Mga tugang, nagpapadagos yan sa gudngunyan. And digdi po, sabi ni President Marcos, magserbi kamong konsensya sa mga sala asin mga questionabling mga proyekto. So pangapunan yan ni President Bongbong Marcos dumada sa party kan mga bagong mga opisyal kan League of Provinces and the Philippines mga tugang. So mag-serbida sa publiko nin matapat partner. Gusto sabihin pag matapat itong tultol mayo nin korupsyon. So yan na pangapunan. Breaking news pa po yan. So sunod-sunod ang mga breaking news na nadadangog po nindo digdi po sa BBS FM Naga ngunya na aldaw mga tugang. Digdi sa laog kan sa tuyang programa. Kaya digdi dai sayang ito pong mismo na pagdangog ka na sa tuyang mga kababayan sa mga programa ka na BBS FM Naga. Kaya mayong question kung kami from nothing to number 7 na partner. From nothing to number 7. From 0 to 0. Zero. From 0 to number 7 na mga tugang. Sa kadakulan in istasyon ka na radyo, digdi po sa Naga and Camarines Sur Lampas 40, number 7 po and BBS FM. Kaya dakulang pasasalamat mi
sa saindo sa paagi kan na manemento, sa paagi po yan kan na samuyang presidente, si Mama Attorney Nili Villapuerte, and ang samuyang GM, si Mama Lalin Abunal Villapuerte, saka siyempre yan samuyang station manager, yaon dyan, and samuyang station manager, ready per me, sa matinabang-tabang, station manager KBP chairman Bibot Calleja. Sir, pinutulan po ng kuryente. Pero balik kita mga tugang, digdi po sa tuya pong mga impormasyon. Padagos-dagos kita mga tugang kana sa tuya pong mga impormasyon. Sabi po sa impormasyon na mga tugang, uya ipapadangog mi pa sa Indo. Iniyo po mga tugang, sarong kontratista, na nagtao ni napundo, nagtao nin 30 milyones pesos, duman po kay Chis Escudero, nakabali sa listahan ngunyan na pinapa-monitor mga tugang, tanganing dai makaluwas ka nasyon. Nagtaon ni kontratista po niya, mayaman ini na kontratista, nagtao nin 30 milyones pesos ki Chis Escudero, tanganing gamiton sa pangangampanya kan nakalis na eleksyon na mga tugang. So sarong kontratista pa lang 30 milyones pesos an itinao, boundary ka na kayan kung ikapo politiko 30 milyon, may kaput-kaput ka ng 30 milyon, so boundary ka na kayan, igwa ka na ni na magagamit sa eleksyon, may pambakal ka na ni na buto kayan, pag-arog po kayan, so itinao iyan kan sarong kontratista ki Escudero mga tugang. May mga nagluluwas na pating mga impormasyon, sabi mga tugang pwede dang masibak si Escudero asin makulong kung sasampaan kan Comelec or investigasyon. Subuot, day man garo. Day ko lang aram kung pwede iyan, pero ang sabi pwede pwede mga tugang sabi. Hindi ko na totoo iyan. Pero, depende yan sa Commission on Election, Bicolano ba ni Chis Escudero, mga tugang, kaya lang, anday ko lang kursonada ki Chis, nagkukuha siya, nag-aako siya nin kwarta sa kontratista, and ang kontratista mga tugang, kung ika politiko, kung ika po sarong ilihidong opisyal, si Chis baga, mga tugang ilihidong opisyal na yan, bawal po na magkuha, magresibi nin kwarta ang sarong opisyal kan gobyerno sa sarong kontratista. So bawal po yan mga tugang. So uya, si ginibong investigasyon na mga tugang ipapadangog misa sa Indo. Ta kami po Basta Bareta sigurado mga tugang. Ipapadangog misa Indo. Uya, si ginibo na mga tugang na investigasyon duman po sa Senado. Uya, ang kumpirmasyon kansaro po mga tugang na kontratista. Para po duman sa mga kababayan ta, uya po ang pahayag ka na nasambit ng kontratista na nakakuha po nagtao nin 30 milyones na campaign fund ki Chis Escudero mga tugang. Uya, ana sa iya mismong mga pahayag. Lat ka, di ba ganun nagbabanat? Sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa kundi mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other
candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate na kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos. Yes, this was during the time that you already have government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009. Oh. Since 2009, igwa na siya ning kontrata sa parte mismo kan gobyerno mga tugang. So iyan po si Lawrence yan na mga tugang ana nagsasabi pambihira kaya si Lawrence yan na nagsasabi na nag-donate siya nin nagtao siya mga tugang nin 30 milyones ka pesos digdi po ki Chis Escudero sa parte mismo kanda karampanyahan. So mayaman yung problema mayaman baga iniyo mayaman iniyo nga nasambit ng persona kaya lang bawal na mag-resibi kontratista baga siya kontratista po mga tugang iniyo pong si Lawrence kaya lang sabi ta na nga ni bawal po na mag-resibi and saro mga tugang na sarong official kan gobyerno named maski 5 centavos hali po sa kontratista bawal yan lalong-lalo na yaon ka sa posisyon ano po tas si Escudero baga dati na po ining senador ngunyan lang nakarampanyahan na mga tugang tinawan siya nin 30 milyones pesos ni Lawrence Lubiano ang presidente kan Centerways Construction and Development Incorporated mga tugang. So inaako yan inaako yan kana nasambit ng persona. Si Lawrence Lobriago iniyo po mga tugang sarong mayaman na kontratista nakabali po sa iniimbestigaran mapadapit po sa flood control project kabali sa pinagpangaranan ni President Bongbong Marcos na nakakuha nin milyones pesos na kantidad nin proyekto sa flood control project dahil kami nagsasabing may anomalya kundi nakakuha nin proyekto gustong sabihin na nagpartisipar siya sa bidding nai-award sa siya sinangganang bidders and pinatrabaho niya ang flood control pero kabali siya mga tugang duman sa pinangaranan ni President Bongbong Marcos and kabali sinda sa pinapabantayan ni Secretary Dizon sa sa Bureau of Immigration na dapat iniyo po perming pinagmomonitor o minomonitor ang mga iro kanitanganing day makaluwas sa parte po kan Pilipinas mantang nagpapadagos pa ang investigasyon o pagkatapos kan investigasyon na mga tugang kung ma-find out na okay si mga project ninda mayo nin man na hukus-pukus mayo nin anomalya pwede na sinda tutugutan na sinda lifted na ito ililifted na kana DPW at saka kana BI pwede na sinda mag-travel sa ibang nasyon pero paramihan tras ngunyan yao nago na digdi dahil nago na sinda magluwasa sa Pilipinas dahil nago na digdi nago na sinda tsaga nago na sinda kan atmosphere kan Pilipinas tsaga nago na sinda kan na pollution sa tinampo digdi sa Pilipinas pariyuta pariyo ka na mga Pilipino nagtsatsaga ka na pollution ka na tinampo digdi sa Pilipinas dahil nago na sinda duman mga tugang susaro pa mga tugang sa tatawanan ta ni na atensyon ngunyan
iniyo pong mapadapit na mga tugang sa party mismo, igwapa, igwapa duman sa mga kababayan ta. Iniyo pong inimbestigaran pa kasudma. Duman po sa Senado itong pinagsasabi bagang ngaya kuyan, ngaya sarong Bicolano, mga tugang, ining Wawaw Builders General Manager, ang General Manager ka na Wawaw Builders, si Arevalo, mga tugang. Ano po, kung hihilingon mo tamanyo kani, garo si Darius Biquilios, anbulog garo si Darius Biquilios, kaya lang si Darius Biquilios ano to kadto buhok pang manok iba-iba na kulor, ano po, buhok kadto pang manok na, sa katutugma niya kan sa iyang buhok nag-iriba si kulor. Darius Biquilios yan, so uya Wawaw Builders General Manager inimbestigaran duman sa Senado ang paguna mo ansulot pati kani, sabi ko nga ni pariyo kan bulog ni Darius Biquilios, pariyo ang lawas ninda, ang suluto ninda parehas perming naka Amerikana, so uya mga tugang, danguguntaman, ano po. Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan? Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Nga, sino ang kamag-anak? Unang kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? First, naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Di ba kayo nakakataram? Napapod yan preskon sa aga. Mr. Ay, Arevalo. Sabado. Alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, Your O di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, about 50 million, lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 Grabe, plunder 42 cases projects. ito Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Ang 42 projects, meron po garo, bako tayong naman kapuntahan talaga. bako naman na kontrata. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kitong, mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Wow. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba, abogado? Yes po, Your Honor.
Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po nag-start po kami. 17 po. 2017. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? To self-incrimination na sabi niya. Senator Jinggoy. Malinaw ba? Mr. Chair, pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko pa na, Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Yeah. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasagot ko po, Your Honor. Hindi po. Tinatakot ka lang, Mr. Oh, answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Maraming kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? First, naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, Your Pwede Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na
magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot Your ka yes, po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa'yo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First, meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po yun. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo kung saan dahil ghost project siguro. Oh. Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan ito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila First? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Uminom ka ng tubig. Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Dito, base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganon? Last and final question. Meron ba ng 42 projects above how much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng gito. Mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito.
Meron akong papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Miss Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt dito eh. Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ha. Miss Sarah? Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, interjection. Yes, okay, provided it's very brief kasi kulang na po very brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Opo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair, sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City, sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control project sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Yun yun. Yun din. Ano po yun, yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang hindi ko po masagot. I-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Temp. Thank you. So yan mga tugang yan and party kanda hearing na pinagagibo po duman sa party mismo kanda Senado kasudma po yan and nagaatubang po si Mr. Arevalo na kontratista na tagadigdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Si Mr. Arevalo mga tugang ka na Wawaw Construction. Lat kata kukuyang kutanganing maliwanag para si construction firm kan Wawaw ni Mr. Arevalo mga tugang duman po sa mga kababayan si Mark Alan B. Arevalo, General Manager kan Wawaw Builders. So iyan pagkatapos ang grabe itong partner paayag ni Senator Risa Ontiveros itong pang-uring apot pumping station 280 million partner ang kada saro ay pambihira itong apot mga tugang sa Sabado mga tugang iniyo si Mr. Alan B. Arevalo, General Manager kan Wawaw Builders na taga dyan po sa Magaraw ini. Taday ko maninibistado personal. Mapa-press kunda ini mga tugang. Mapa-press conference. May mga nakalista na daang mga miyembros kan media. Day ko aram kung si Saydig di sa BBS. Kung may naimbitaran man partner. Day ko aram. Si Isay, may naimbitaran digdi. Dahil ko lang aram kung may naimbitaran. Kung may naimbitaran,
tayo man lang bihira man baga nga makaatubang si Anaro kani ako kaya day man garo ko pwede dumanta ana porma ko day man pwede partner ang porma ko ta pampobre talaga pang tios pang tika po baka si mga taga-media na maurag-urag man anda porma iyo anda imbitado anyway iniyo bihira man ini makampangan kana mga miyembros kan media kun igwaman sa Indo day nindo sayangon ang pagkakataon na kun igwaman sa Indo na naimbitaran sa gigibo na press conference kani sa Sabado iharapot na nindo itong dapat na ihapot ihapot na nindo po ngantigyan nakakuha kaning kontrata duman sa Partikan Bulacan pagkatapos hihapot na nindo ito ngantig sa probinsya kan Quezon na duwang project ang nakuha mo ta 42 palan partner ang project na nakuha kani 42 na project sabi kan Senado sa investigasyon ito po ngantig na nakuha mong project duman sa probinsya kan Quezon anong proyekto ito patapos iarapot na nindo kung piraan kantidad totalmente ngantig sa total na proyekto na sa imo nga nakuha na 42 kung 42 day kuman sinasabi basta sabi ken Senado 42 tayo ni imbestigaran na mga tugang so kung 42 na project ang nakuha niya mga tugang so digdi haputon pira gabos iyan iyang 42 pira ang total kayan bako na itong kuyan day itong total na pira and kasuarin iyan mga project na yan kasuarin na kumpleto kasuarin na kumpleto si isay ang mga kairibanan niya sa pag-bid kayan pira si bidding process paano iyan pinagbid bako itong kung ano pa man ma-attender kita nin press conference pagkatapos data man naaraputon ninda itong dapat na malinawan ka na publiko siyempre taga Camarinesor ini siyempre taga Camarinesor mga tugang kita dapat magmakulog man kita na tanada-drug bagaan na kuyan pirming sinasabi uy taga Camarinesor ngayon ayan si Mr. Alan iyan si iniyo po mga tugang si Mr. Mark Alan Arevalo taga Camarinesor baga ngayon iyo na ni anda tamang pagkakataon iyo man ni anda tamang pagkakataon samantalaw naman ni Mr. Alan Arevalo na simbagon ang mga kaputan kung dumanda siyempre baka nininervyos si Mr. Arevalo ini yung si Mark Alan Arevalo duman sa Senado ikaman daw magampang ka sa Senado day ka daw nervyoson kayan sa uwis lang nga ni partner magampang ka sa uwis nininervyos ka na sa sanggunian barangay nga ni magampang ka ninervyoson ka na iyan pang sa Senado mga tugang araw kadtong kiestrada gigisa-gisahon ka di baka ninenervyos so iyon na ni ang pagkakataon mga tugang mga ordinaryo man lang na urulay-ulay ini press conference ini so iyon na yan ang pagkakataon na ihapot ki Mr. Arevalo ang gabos tanganing linawo ni Mr. Arevalo si Mr. Arevalo pala na mga tugang iniyo General Manager kan Wawaw Builders siya an may kadsadiri kan Wawaw Builders sabi niya 9 million si kapital niya kaidto kan pagpuon-puon niya ni na kontrata pero sa 9 million dakulaon na po ang mga nakuha niyang mga kontrata mga tugang dakulaon ang mga kontrata simpre ngunyan itong 9 million niya sa nagtalubo naman to tadakul naman siya nga mga kontrata na nakuha
negosyante baga. Negosyante, mayo manin kuyan yan. Ang negosyante, permiyan na ano to po, an gusto kayo mag-asinso an negosyo. So, niro-rolling yan kayan kana mga negosyante. Maski si mas kaya anong klaseng negosyo po mga tugang, niro-rolling. Pag nagganan siya, idadagdag duman sa kapital. Ano po? So, iyo man yan ang ginibo ni Mr. Mark Alan Arevalo. Ano? Pero, data ka digdi, day talaga ako kaibahan na sa press conference, sumayo ako. Pero kung imbitaran ako, boss, ay ibata ka, ibata ka ta, mayo man pati akong lunadan, makikiangkas lang ko naman sa motor mo, grabe mga tugang, so, digdi, iyo yan, igwapa kong tatawanin na atensyon, iniyo pang saro pa, saro pa mga tugang, pero ngunyang ko lang naaraman na 42 pala na kontrata ni Mr. Mark Alan Arevalo. So, abo ko kay magapot kadtong personal. Abo ko magapot kan personal ta luwas na yan Luwas na yan digdi sa topic, pero inapot nga ni kaya lang inapot ni Estrada Ibaman. Mayalong kadikit na personal pero may connection duman sa trabaho. Sabi ni Mr. Perang edad ka na nga, ubin pa pala ni partner 37 anyos. Pero mayaman na, milyonaryo 37 anyos mga tugang. So inapot paano ka ngayon nagpuon sa pagkontrata si Senga paano ka ngayon nagpuon? Ang sabi niya, si mga kapamilya niya, may mga kapamilya garo na involved sa construction, day ko lang aram o dumanda siya nagpuon-puon. Sagod nang nagkaigwan ng kapital, and siyempre, sabi niya, liaison officer ngayon ako kadto ang trabaho ko. Liaison officer. Siguro sa pagiging liaison officer kay ni mga tugang ni Mr. Arevalo, kadakol pag liaison officer ka baga, kadakol ka ni mga kaulay, kadakol ka ni mga kaulay, kadakol ka nabibisto o kung ano-ano pa, pag naging liaison officer ka. So dakol kang nabibisto, and sa pagkakabisto mo kayan, digdi tamay kapital ka man, may nakakaulay ka, may nakakatransaksyon ka mga tukang. May nakakatransaksyon ka sa inman na lugar. So maray yan. Pag-arog ka yan. So digdi mga tugang, padagos-dagos kita ha. Alat ka. Saro pa. Digdi po mga tugang, si Diskaya nag-aako na bagay niyo na igwasyanin na mga sadiri, igwasyanin na mga sadiring siyam na construction firm na na nagpapartisipar sa parehong DPWH sa project. Biro-biroon mo yan. Si Diskaya mga tugang, siyam na construction firms. Alimbawa may pabidding dyan, partner, siyam. Construction firms, iba-ibaan na pangarang kayong construction firms na iyan. So iyan kung may pabidding sa sarong lugar, alimbawa, patrabaho, flood control project, dakulang proyekto, mga 500 o 50 million pesos ang budget. Gusto niyang makuha, sisiyam niyang construction firm mapartisipar sa bidding. Mapartisipar sa bidding. Partner, tanganing masiguro na makukuha niya si proyekto, itong siyam niyang pagsasadiring construction firm, mapartisipar partner. Madaog man si saro niyang construction firm, may 8 pa siya partner. May 8 pa na yaw naman. Kaya nakukuha niya
mga patrabaho kan DPWH. So inako iyan kang kontratista ni Sara Diskaya mga tugang sa Senate Blue Ribbon na committee na siya may pagsasadiri po nin siyam na construction firm na nagpapartisipar sa parehong bidding para po sa mga proyekto kan Department of Public Works and Highways DPWH. Nagluwas iyan mga tugang sa pagdangog na kaput ni Diskaya iniyo pong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, pati na itong St. Gerard, St. Timoteo, St. Matthew, Elite, Amaitis, Horizon Builders, YPR General Contractor, Great Pacific Builders, as in Way Maker One Person Corporation. Grabe ang construction firm niya partner, ang ginaramit mga pangaran ka na santo partner. Uy, pastor, ang construction firm niya ang ginaramit pangaran nin santo. O St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pagkatapos Amaites, may elite partner, pati elite, yaon itong mga elite forces, military partner. Grabe. Siyam partner. Sa sarong proyekto kan DPWH siyam, sisiguradoon mo talaga na sa imo mapapaduman. And nasambit nasambit na po mga tugang na proyekto. Isipon mo siyam, sarabay-sabay, sarong project. Masabi si DPWH, open, mapaluwas nin, notice to bid. Igwa nga kita niya, ibibid mo niya na project. Iniyo nagkakantidad na 100 million pesos flood control project. Si Siam, kanya-kanya, mga tugang, mapartisipar ito. Si mga empleyado kaniyo, iniyong si Diskaya mismo, maduman, mapartisipar. Pagkatapos, itong 8 niyang construction firm, ang mapartisipar si mga empleyado niya partner. Si mga empleyado niya ang mapartisipar. Tanganing day maarama na, digdi saro sana, nagdadara kadtong construction firm, mga tugang. So, may kanya-kanya siyang mga empleyado. Ika ngaya, Serge Marmol. Serge Marmol, ta empleyado ta ka, an marepresentar kan Development Corporation. O bakong develop ining St. Gerard. Serge. Ngaya Ariel Camarote. Yes ma'am. Dadaraon mo an St. Timothy. Yes ma'am. Ngaya Sir Stephen. Yes ma'am, present. An madarakan na St. Matthew. Yes ma'am. Yes ma'am. Buyit Padires. Kuyan ka. Buyit Padires. Mahilig mag-shout out. An madarakan na elite. Tagarup elite forces partner. An madarakan elite, mahilig kang mag-shout out. Yes ma'am. Ikaman niya Ma'am Daryl, ikaman na Amitis. Yes madam. Amitis Horizon Builders. Ika nga Junil, ako man iiba mo man ako. An madarakan YPR General Contractor. Yes ma'am. Yes ma'am. Pero ma'am, anda bado ko medyo ko yan. Magsulot ka ng Amerikana. Magsulot ka ng Amerikana. Sige. Mga Amerikana kita. Pagkatapos, wawa. Wawa.
ikaan madarakan Great Pacific Builders. Yes, ma'am. Ikang Boy Singkit. Ma'am, boy, alika dito. Butasan mo na anda sa imong ginigibo dyan. Ikaan madarakan na Waymaker One Person Corporation. Yes, ma'am. Sige. Okay na kita? Okay na yan. Okay na po, ma'am. Sige. Duman na kita. Mairinot na kamo magdurman. Ako man ang marepresentar kanda Diskaya and Alpha Omega General Contractor and Development Corporation. Ninuli tayan nakabase sa sakuyang apelyido. Sige, ma'am. Ano, ma'am ba? Kumusta? Nagkaraka na kamo? Karakanago na kamo? Tapos, sige, guna kita. Duman na kamo. Inot kamo. Masudod na lang ako. Iyon na yan. Pagabot mo duman, daibiristuduan ini yung mga taong ini. Day magkabiristaduan na ini nga mga taong ini. Sumapartisipar na kan bidding. An pag-una, kan DPWH kadakol nagpartisipar sa bidding. Ang pag-una kan DPWH inisiyang partner na construction firm. O ang pag-una kan DPWH kadakol nagpartisipar sa bidding. Iba-iba nga mga kontratista ang nagpartisipar iba-iba ba ang nagre-representar na mga tugang ito pala siyam ang nagpartisipar pero saro sana ang may kadsadiri partner. So, digdi po sa iya na madaog man iniyo pong Diskaya and Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, duman man girari sa sadiri niyang construction firm madalagan ana project. Lalong-lalo na siyempre kung yaon na si Siam, ini yung siyam na mga sadiri ni Diskaya mga tugang, yaon na. Patapos nagalat nin 30 minutos day pa nagabot si iba, ay punan tanang yan bidding. Punan tanang ta urudi naman nga siyam naman baga nga kaming mga kontratista na yaon digdi. Ito pala saro man lang anda may kadsadiri. Siyam naman nga kaming mga kontratista, pwede tanang yang puunan ang bidding. Pasensya na nga si iba na nagsabing mapartisipar sa bidding, tamayo pa man nga sinda, puunan tanatam, igwa nang yan ng siyam na mapartisipar. Iyon na yan mga tugang. Diyan na nagluluwas. So diyan na mga tugang. Pero iniyo po, sinasabi mga tugang na sinasayumahan kani na digdi po sabay-sabay na nagpartisipar na mga kumpanya. Pero sa pag-aban-aban kanya investigasyon, inako kanina minsan nagsasarabay ana nagkapirang o nagsasarabay-sabay ining mga kumpanyang ini na nagbibid sa sarong proyekto mga tugang. Iyan yan pinagsasabi ta. Siyempre, pag inagad mo, yaon na si Siam, yaon na si Siam na pagsasadiri mong kumpanya, mga tugang, mga construction firm, pwede ka na mag-agi, pwede ka na maghagad na, sige na po ng tanaan bidding. Si DPWH man, sige, tanahiling man kan DPWH na maurag man maurag man na mga ining makiiba, iniyo po, maurag makiiba, mayo kung sinasabi makaurag o kung ano pa man, maurag magtao, mayo ko kayo sinasabi, maurag makiiba, ini yung mga kontratista, lalong-lalo na si Diskaya, sige po, nantana, kung iyo, kung baga, di iyo na mga tugang, kisay na award si proyekto, ki Diskaya. So iyan na partner, arog yan kayan. O kamo mga tugang, ano man ang masasabi nindo, ano man ang kontribusyon nindo, ano man ang kontribusyon nindo, mga ideya nindo, mga komentaryo nindo, digdi po sa tinawan yato nindoon. Sa aga, ipapadagos tapan mga araw kaya na mga kuyan inot nindong naantabayanan, digdi po sa partibismo, kan BBS sa FM, mga tugang.
Sa aga, inaabot na naman kaya kita ni na oras, mga tugang, ni na pamamaara madigdi po sa laogan na programa. Kaya sa aga na naman kita. Ano po? Sa aga na naman, duman sa mga parantabay ta. Na padagos po na naghihinanyog digdi po sa laogan na sa tuyang programa. Sabi ni Tulits Lorico, ano po, dapat yan na daida ibuto ay pambihira. Si Sen daita ibubuto. Ano yan? Makandidatong kapitan na tabi Sir Tulits Lorico. Tadaita ibuto. Partner? Joke lang. Maurag ni Sir Tulits. Sir Tulits, good morning. Good morning sa imong mga kapamilya na padagos na nagantabay digdi po sa laogan na programa. Bueno, oy, mga tugang, inabot na naman kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laogan programa sa pangaran siyempre kan sa tuyong mga nakaibanan sa Engineering Department. Kaibanan to dyan si Sir Pastor Serge Marmol, Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan papitik-pitik lang bago kami mapaaram. Uya po an sa tuyang pasasalamat sa mahal na Diyos. Ninuli tapig tabangan kita asin piggiyahan sa satuyang mga trabaho ngunyan aldaw. Kaya uya po an sa tuyang deliberate. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17. Salamat mga tugang, maray na aga ki dating Barangay Captain Ramon Obias, ki sayang esposa si Minding Obias, sering mada ki Buding, maray na aga man kido asin mada marhay na aga mga tugang ki Tumtum. Bueno, inabot kami nin oras nin pamamaaram. Ako po si Jonel Cuba. Salamat mga tugang sa satoy mga parantabay sa papitik-pitik lang. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM. Mga gamit sa eskwela, gustong-gusto ni Kuya, mga kailangan ni Nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni Tatay, at laruan ni Totoy, kay Ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka! Sa anim na pirasong bibili, malaki ang iyong matitipid,